Mga kapatid, Shema, makinig, magnilay, magsalo tayo sa banal na salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay tinatawag ng Panginoon upang maging instrumento ng Kanyang kapayapaan. At sa linggong ito mula sa ating banal na Ebanghelyo, isang paraan ang sinabi niya upang ating gamitin sa pagpapalaganap ng Kanyang kapayapaan. At ito po ay ang pagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin. Ngayon po ay ating pagnilayan ang Ebanghelyo sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng Pentecostes, ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga apostol. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Sa linggong ito, dalawang punto po ang ating narinig mula sa Ebanghelyo. Una po ay ang pagbibigay ng ating Panginoong Hesukristo ng Kanyang kapayapaan sa mga apostol. At bakit nga ba nais ng Panginoon na bigyan ng kapayapaan ang mga apostol? Sapagkat sila po ay natatakot. Sino nga ba naman ang hindi natatakot? Ang Panginoon nga may kapangyarihan na siya. Pinakalma niya yung napakalaking mga alon sa lawa ng Galilea. At ganun din yung malalakas na hangin, pinatigil po niya. May kapangyarihan ang Panginoon. Binuhay nga niya ang mga patay. Ngayon, hinuli siya ng mga Hudyo. Ipinako sa krus. Sino bang hindi matatakot dyan? Sino ba ako na apostol na ito? Isang mangingisda lamang po. Kaya akong huliin po ng mga Hudyo at dalhin doon at ipako din sa krus sapagkat ako ay kasama ni Jesucristo. Natakot po ang mga apostol at ayon nga sa Ebanghelyo, sila po ay nagkatipon sa isang bahay na nakapinid ang mga pinto. At kahit na hindi sinabi, sa palagay ko po, pati mga bintana po ay nakapinid din. Takot na takot ang mga apostol. Kaya nga ang unang bahati po ng Panginoon nung siya'y nagpakita sa mga apostol ay ito, ang kapayapaan ay sumainyo. At pagkatapos niyan, pinakita niya ang kanyang mga sugat na ang sabi, Ito ang sandalan ng inyong kapayapaan, ang aking muling pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay ang sandalan ng kapayapaan para sa mga apostol. At iyan din po ang nais iparating sa atin ng Panginoon sa linggong ito. Ng ating mga problema po, kahit na sa gitna ng ating mga hinanakit sa buhay, tayo po ay magkakamit ng kapayapaan kung laging isaisip natin at ilagay sa ating puso ang buong pananampalataya na ang Panginoon ay nabuhay muli para sa akin. Pangalawang bahagi po ng Ebanghelyo ay siyang naaangkop din po sa ating pagdiriwang ng banal na Pentecostes. Ito po ang sinabi ng Ebanghelyo. Hiningaan ng ating Panginoon ang mga apostol at sinabi niya, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sino man ang inyong patatawarin ay pinatawad na.
Sino man ang hindi niyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, sa ating pagpapalaganap ng kapayapaan ng Panginoon, nais po ng Panginoon na ito ay gagawin natin sa isang paraan, sa pagpapatawad ng mga kasalanan sa mga nagkasala sa atin. Ano ba ang pagpapatawad? Isang example lamang po ang magagamit ko. Halimbawa, ikaw po ay pupunta sa tindahan at may nais bilhin. At mayroon ng tag price na roon. At ngayon, binibilang mo ang iyong barya na kukulang. At sabihin mo sa tindera, pwede bang tumawad? Nang ibig sabihin po, yan ang tag price, kaya lamang ito lang ang kanyang kayang may bibigay. Okay na ba sa iyo? Pwede bang tumawad? Yan po ang pagpapatawad. Ang pagpapatawad po ay pagkilala ng kakulangan ng iba. Ngunit kahit ganun pa man, tinanggap mo pa rin siya at ibinigay mo pa rin sa kanya ang iyong mabuting kalooban. Mahirap sa ating magpatawad kuminsan dahil, ang iniisip natin lagi ay yung kulang. Lagi nating iniisip na ang taong ito ay mayroon kang expectation at hindi niya nararating. O kaya salungat pa sa expectation mo ang ginawa niya. Kaya nga kulang na kulang. Ay kuminsan po, kahit nasabihin ng ating bibig po, okay lang sa akin, pinatawad na kita. Pero ang ating iniisip ay yung kulang yung kulang. Yun. Dito tayo nakatingin lagi at dito tayo nasasaktan. Kahit na pinatawad na natin ang taong ito. Ngayon po ang nais ng Panginoon kung tayo nagpatawad ay ito, yan lamang po pagkilala sa Kanyang nararating, naaabot. Anong gagawin dito sa vacuum na ito, sa kulang na ito? Pupunuin po natin ng ating pag-uunawa, ng ating mercy, ng ating compassion, ng ating pagmamahal sa Kanya. Pupunuin natin ang kulang na ito. Ito lang ang Kanyang nararating. Kaya lamang po ang ating pagmamahal ay siyang nagpupuno kung anumang kakulangan. Ito ang nais ng Panginoon na gawin natin. Pagpapatawad. Huwag nating hayaang maging vacuum ito, kundi punuin natin sa ating pagmamahal sa ating kapwa. Mahirap gawin. At dito natin kailangan ang biyaya ng Espiritu Santo. Kaya nga bago suguin na magpatawad ang mga apostol, hiningaan muna niya ang mga apostol at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu. Tayo po ay sinusugo upang magpapatawad. Kailangan natin ang presensya, biyaya ng Espiritu Santo sa ating buhay. Mga kapatid, samahan po ninyo ako sa isang maikling panalangin. Amang makalangit, kami po ay nagpapasalamat na kahit na sa aming pagkukulang, kahit na sa gitna ng aming mga kasalanan, pinadala mo sa amin ang iyong bugtong na anak upang kami iahon kung saan man kami bumagsak, upang kami itayo at maging karapat-dapat na humarap sa iyo, na tumanggap ng iyong pagmamahal. Ama, turuan mo kami na magpatawad din sa aming kapwa, tulad ng iyong pagpapatawad sa amin. Amen. Mga kapatid, napagnilayan na po natin ang banal na ebanghelyo. Ako po ay si Father Gene Pastidio ng Provincial House ng San Pedro Bautista Province sa Pilipinas, na nag-anyaya muli sa inyo na makinig tayo, magnilay at magsalo sa banal na salita ng Diyos, at higit sa lahat, ibahagi natin ito sa ating kapwa.